Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama online. Salamat sa knowledge and wisdom. Salamat Panginoon sa protection, sa guidance sa patuloy naming tinatanggap mula sa inyo. We pray, Lord God, na patuloy na samahan kami ng Banal na Espiritu. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, overflowing joy and rich generosity, living out generations or generous living. Ayan. So kukuhanin po natin yung ating main text sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15. So ito po ay align pa rin dun sa amin pong series sa Light of the World Church. Ayan. So yung week 1 po namin, we talk about God's presence. And then yung second week, we talk about a life of faith and intimacy. Yung last week po, every generation. And this week, kahit po hindi kami nakapag face-to-face meeting, ako po supposedly yung speaker, generous living po yung ating topic, both for men's and women's fellowship and also for youth and young professionals fellowship. So ito po yung pag-aaralan po natin tonight, generous living. So ano po ba yung direction natin sa gabing ito? Sabi dito, we are a family who understands that we are blessed to be a blessing to our community. Yan. So as believers, 'di ba, as part of the body of Christ, tayo pong lahat ay spiritual family. Pero tayo po naniniwala tayo na we are more blessed if we are a blessing to others as well. Kaya nga tayo ay nag-exist as a community as well as a church for us to be a blessing to others, 'di ba? So the Lord abundantly supplies all our needs and provides for us in abundance so that we can share His love to others. So, ganun po pala yun. So, kaya pala tayo patuloy na binibless ng Lord, hindi lamang sa finances, even sa ating oras, sa kalusugan, 'di ba, sa katalinuhan, lahat po yung mga pagpapala na tinatanggap natin mula sa Panginoon, binibigay ng Lord for us to share that to other people as well. Yun po yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 11. Sabi dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng saganang inyong kabutihang loob. Tingnan niyo ang ganda, no? So even yung mga gagamitin daw natin sa pagtatanim, even yung mga kakainin daw natin, yung binhi, yung Lord yung nagbibigay niyan sa atin. Pero yung ang sabi dito, upang magbunga daw ng sagana, yung kanyang kabutihang loob, yung kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami inyong matulungan. O diba? So tayo po, binibless ng Lord sa lahat ng area ng ating buhay upang mas marami daw po tayong matulungan na tao. Sa gayon, lalong darami magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Diba? So every time na we're doing good things to other people, nag-glorify yung ating Panginoon. Yung mga nasa-share natin ng gospel, yung mga tao na natutulungan natin, nagbibigay tayo ng oras, ng panahon for them, even finances, diba? Tendency is nagpapasalamat sila sa Diyos. Amen? Kasi na-experience nila yung love na nanggagaling sa ating Panginoon. So as Christian, as community, as a church, yun yung role natin, na yung love ng Panginoon na na-experience natin, 'di ba? Pinamalas sa atin ng Lord yung kanyang pag-ibig. So dapat ipinapamalas din daw natin ito sa ating kapwa. Yan. So sabi dito, 'di ba, the Lord supplies to the sower and will multiply your seed for sowing. So meron ako nakita na isang GIF, sabi dito, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. 'Di ba? Kasi nga it's more blessed for us to give than to receive. So kung tayo ibinibless ng Lord, iyan man po ay sa finances, the more na dapat tayo po ay nagkakalob or nag-share ng blessing to others. Yan. So yung passage na babasahin po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15, it speaks powerfully about the grace of giving, even in the midst of trials and poverty. Ito napaka-controversial nito, 'di ba? Kasi maraming tao na kapag nasa midst of trials and poverty, hirap na hirap sa buhay, baon sa utang, 'di ba? So tendency is nahihirapan sila talaga magbigay, 'di ba? So sasabihin nila na kapag nagkaroon na sila ng trabaho,
kapag sila ay nakatapos na ng pag-aaral, kapag sila ay nagkaroon na ng enough money, that's the time that they will give, di ba? Pero dito, sa babasahin natin, the Apostle Paul highlights the Macedonian churches as an example of how God's grace can transform lives and inspire acts of extraordinary generosity. Dito makikita natin napakatindi ng faith ng Macedonian churches na even in their extreme poverty, hirap na hirap talaga sila sa buhay, pero nag-abound pa talaga yung kanilang generosity sa pagkakaloob. So today we will explore this scripture. We will see how the principles of generous living can transform our lives and our communities. Yan, basahin po natin. Sabi ng 2 Corinthians 8 verses 1 to 15, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? So lahat po ng ating attendees tonight, I'm sure tayo pong lahat ay Kristiyano na tinanggap natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. So yung church po sa Macedonia. Dumanas sila, imagine ha, ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. So name it, kung ano mang kahirapan yan, maaring kalamidad, maaring lindol, maaring bulkan, maaring extreme poverty, kahirapan, 'di ba? Kagutuman, 'di ba? Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. 'Di ba ang tindi, no? Kahit na sila naghihikaw, sabi dito, masaya pa rin daw sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Antindi, no? So more than they could afford. Pero more than that, nagkaloob pa sila ng kusang loob. Hindi sila pinilit, hindi sila inutusan. Alam ko ito, sabi ni Pablo, sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Siguro maaring hindi naman sila nire-require, hindi sila inuutusan ni Pablo na magbigay kasi naintindihan ni Pablo yung kanilang sitwasyon, di ba? Pero sila mismo yung nakiusap, hindi, wag mo kaming pigilan, Pablo. Nais namin makatulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Sabi ng verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Ang maganda, paano nila binigay ang kanilang sarili? Una daw sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So laging ganon. Put God first in everything that we do and the rest will follow. Kaya't pinakausapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyo. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Di ba totoo? Lahat naman yan. Dapat tayo ay masagana sa ating faith, sa pagpapahayag, sa knowledge, sa pagiging masipag, at sa ating pag-ibig. Sikapin ninyo maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Yun. So, ibig sabihin, hindi lang dapat nagsisettle tayo doon that the Lord God loves us, pero dapat natututo rin daw tayong sumagana sa pagbibigay. Hindi sa inutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Verse 9, hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Diba alam natin yan, si Jesus Christ, maring pumili siya ng finest hotel, first world country, diba? Lahat ng meron during that time, richest man in the whole world, pwedeng yun yung kanyang gamitin. Pero diba, pinili niyang isilang sa sabsaban. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na simulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. So, ganoon naman yung instruction. If we are to give, kung ano naman talaga yung kaya po nating ibigay. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo.
sinabi ng verse 14, ang ibig ko ay matulungan ninyong isa't isa. So yun yung intention. Kaya nga even in our church, 'di ba, tayo po ay nagkakaloob kasi hindi naman para yan sa mga pastors, hindi yan para sa mga workers. More than dun sa operations ng church, mga bills, yan po ay ginagamit para sa mission, para maipangalap yung salita ng Panginoon. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumasagana, sila naman ang tutulong sa inyo. So dapat ganon. Ganon yung ibig sabihin ng pagiging magkapatid. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Amen. So tinuruan tayo ng verse na yon kung paano daw dapat magbigay ang isang Kristiyano. Ngayon, himayin natin yung verse na binasa natin. Tingnan natin yung historical context. So there are 5 things na nakita ko dun sa verse na binasa po natin. Yung number 1 nga na sinabi ko, the Macedonian churches trials. So the Macedonian churches, including those in Philippi, Thessalonica, and Berea, were facing severe trials, likely due to persecution and economic hardship. Pag sinabing persecution, dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, nape-persecute sila. 'Di ba? Sasabihin sa kanila, hallelujah, hallelujah ka na. So, ina-outcast sila. So, nawawalan sila ng mga kaibigan ng access to other things na ginagawa nila before. Pero more than that, meron pang economic hardship. Imagine, 'di ba? Hirap talaga maglingkod sa Panginoon kapag wala kang pamasahe, 'di ba? Mahirap talaga maglingkod sa Panginoon kapag kapos ka. So, na-experience 'yan ng Macedonian churches. Pero sabi dito, despite their own challenges, katulad din ng challenges na meron tayo ngayon. Kasi yung challenges na ito, hindi lang naman ito about finances, 'di ba? Minsan meron tayong emotional problem, 'di ba? Minsan may concern tayo spiritually, minsan physically. So we have a lot of problems and challenges. Pero sabi dito, in spite of that, they demonstrated remarkable generosity. So hindi hadlang yung ating sitwasyon for us to give, 'di ba? Para tayo po ay maging generous sa ating pagkakaloob. Ito yung example. So kita nyo, ito yung Macedonian Church na talagang nagtulong-tulong sila kung ano yung kaya nila, ibinigay nila para sa prolification ng gospel, ng word of God. Point number 2, the grace of God. Dito, inattribute ni Paul yung kanilang generosity not to their own wealth or comfort, but to the grace of God working in their hearts. Ako naniniwala talaga ako na hindi talaga trabaho ng tao ang pagiging generous. Amen. That is the work of the Holy Spirit. That is the grace of God na tumatrabaho sa buhay natin. Hindi hadlang kung ano yung finances na meron tayo, anong wealth ang meron tayo, anong comfort zone ang meron tayo. Pero ang nagmamatter dyan is yung pagtatrabaho ng banal na espiritu ng biyaya ng Diyos sa ating mga puso. So this underscores that true generosity is a response to God's grace, not a result of material abundance. Kaya hindi ako naniniwala na kapag ako tumama sa loto, kapag ako nanalo sa wedding, kapag ako nagkatrabaho ng sweldo ko 6 digits, magkakalob ako sa Panginoon. 'Di ba? So kahit pa po meron ka lang 100 pesos per week and then meron kang willingness to give kahit 10 pesos para sa Panginoon, nakikita na yun ng Panginoon na generous ka. Kasi nga, nagre-respond ka sa biyaya ng Diyos. Naunawaan mo na minahal ka ng Diyos at ang respond mo sa pag-ibig ng Diyos ay mahalin din ng Diyos at gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi po resulta ng pagiging generous yung material abundance. At again, ang pagiging generous, hindi lang about material things. We can even be generous in our time. Katulad tonight, maari ngayon pagod ka, gusto mo na lang magpahinga, 'di ba? Pero naging generous ka to give your time to God. So that is true generosity kasi nagre-respond ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Pangatlo, so there are biblical examples of generosity. Yung una, dalawa lang to, the widow's mite. Common ito sa atin, yung kaloob ng isang byuda. Dito sa Mark chapter 12 verses 41 to 44, Jesus praised the poor widow who gave 2 small coins, emphasizing that generosity is measured by the heart, not the amount. Tignan mo, nami-measure yung tunay na pagbigay natin
sa ating mga puso. Kasi ang Lord nakatingin sa ating mga puso, hindi nakatingin sa amount, hindi nakatingin sa presyo, or doon sa ibinibigay natin. Sabi dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan na makalob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkalob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Dito marami kang matututunan dito sa verse na ito, 'di ba? Makikita natin na ang Lord pala nakatingin sa paraan ng ating pagbibigay. Again, hindi lang sa pagbibigay ng ating finances, even sa pagbibigay ng ating oras, ng ating talento para sa Panginoon. Nakatingin dyan ng Lord. Pero dito makikita po natin na alam ng Lord yung kalagayan ng byuda, di ba? Siguro kung tayong naroon, sasabihin natin, sana pinigil ni Jesus yung byudang babae. Kasi wala na ngang pera yung byudang babae, pero nagkaloob pa rin. So, ibig sabihin dito, makikita dito na tinitingnan talaga ng Lord ang puso natin, yung willingness natin to give. Hindi niya tayo pipigilan kung magkano gusto natin ibigay or meron tayong willingness to give. Kasi di ba maaring naintindihan ni Jesus Christ yung sitwasyon ng byudang babae at maaring hindi na magbigay yung byudang babae. Anyway, wala na nga siyang pera di ba? Walang-wala na nga siya. Pero pinili pa rin ng byudang ito na ibigay yung meron siya na kahit maliit. Pero ang sinabi ng Lord, yan, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat. Hindi dahil sa amount nakatingin ang Lord, pero ibig sabihin dito ng Lord yung puso ng byudang ito. Kasi yun na lang yung meron siya, pero meron pa rin siyang willingness to give. At ginawa niya talaga na ibigay sa Lord kahit na 2 piso lang yon. Imagine, 2 pesos lang. Pero in-honor ng Lord yung kaloob ng byudang ito kumpara dun sa mayayaman na malalaking amount yung hinuhulog. Say, for example, mga thousands of pesos. Amen. Again, it emphasizes that generosity is measured by the heart, not the amount. Yan. So ito nga yung nakita kong picture. Siyempre, di ba byudang babae ito? So maaring meron pa siyang anak na kailangan niyang arugain. Pero more than her son or daughter, inuna pa rin niya na magbigay sa Panginoon. Minsan, nakukot din tayo dyan, diba? So, paano ba natin binibigay yung time natin sa Panginoon? Yung time mo na lang ba sa pag-aaral, iaalay mo pa rin para sa Panginoon? Yung time mo ba na ipagpapahinga mo na lang, ilalaan mo pa rin sa Panginoon? Yung time mo na pahinga mo na lang kasi sobrang busy mo talaga, ang dami mo kailangan gawin, pero isi-set aside mo sa Panginoon dahil mahal mo ang Lord? Or yung talent, yung skill na meron ka, na kahit na extra effort siya sa'yo, pero ibibigay mo yung talento mo, yung skill mo para sa Panginoon. So nakikita po yun ng Panginoon. Again, yung giving could be time, treasure, or talent. Ano pa po? Yung early church doon sa Acts chapter 2 verses 44 to 45. The early believers share everything they had, ensuring that no one among them was in need, exemplifying communal care and generosity. Sabi dito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, hindi naman tayo nire-require ng Lord kung anong property na meron kang bahay, lupa, ibenta mo yan, then ibigay mo sa church. Hindi po gano'n. Nonetheless, talagang sinabi sa'yo ng Lord, mismo kinausap ka ng Panginoon na may calling na ganyan. Pero hindi naman siguro katulad ng nangyari dito. Ang point lang is, doon sa Acts chapter 2 verses 44 to 45, ipinakita dito na yung mga mananampalataya, they shared everything they had. 'Di ba? Kasi nga yung vision na loving God, loving others, talagang isinasagawa po nila. So that is another act of generosity. So hindi naman kailangan na gano'n yung gawin natin. Mag-spare ka ng oras, ng panahon sa kapatid mo na kailangan ng panalangin, na kailangan ng comfort, 'di ba? Mag-exert ka ng time mo for that person na kailangan mo siyang turuan, kailangan mo siyang i-tutor,
or magbigay ka ng kahit any amount or clothing para sa taong ito na tingin mo ay nangangailangan at sinasabi ng Lord sa'yo, nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo na bigyan mo siya. Amen. So this is an example of that. Number 4, Paul's appeal for the Jerusalem church. The offering collected was meant to support the impoverished or the poverty-stricken believers in Jerusalem. This act of giving helped to unify the diverse early Christian communities. Diba, yung sa verse na binasa natin, saan ba raw ginamit yung collection? Diba, makita natin, hindi naman dinala yung collection to a specific person. Diba? Kundi sabi dito, para ma-alleviate yung poverty. Kasi nga, nagkaroon ng matinding kahirapan during that time. So, para matulungan yung mga believers during that time, nag-share sila what they could share. At yun po ay binahagi dun sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga na tayo nakikibahagi sa gawain ng church. Kasi we do evangelism, we do discipleship, we also do community service. Amen. At yung nabibigay natin na kahit small amount, malaki yung impact niyan kapag binibigay natin in response to the grace of God. Point number 5, doon sa historical context, God's provision and abundance sa Philippians chapter 4 verse 19. Paul assures the Philippians that God will meet all their needs according to His glorious riches in Christ Jesus, reinforcing that our trust should be in God's provision. Ganda, no? So dapat yung tiwala natin, doon tayo nakarely sa provision ng Lord na hindi naman natatapos, hindi nauubos. Sabi nga ng Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan daw nito ni Jesus Christ. Kaya dapat hindi ka na nakadepende na after you graduate, makakaroon ka na magandang trabaho or nakadepende ka doon sa trabaho mo, nakadepende ka doon sa business mo. Dapat doon ka nakadepende doon sa Panginoon na nagpo-provide niya, na kaya niyang i-provide sa'yo. So kailangan lang tayong patuloy na magtiwala sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So 5 points ang gusto ko sa ating iwanan tonight. Number 1, generosity and adversity. So hindi hadlang kung anong sitwasyon mo ngayon, mahirap ka, estudyante ka pa lang po, ano pa ba, may sakit at karamdaman ka physically, broken-hearted ka, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, uli lang lubos ka na, 'di ba? Hindi po yun hadlang para maging generous ka. Sabi nga ng 2 Corinthians 8:2-3, dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Pero hindi naging hadlang para mawala sila sa Panginoon na hindi na ako mag-church muna, hindi mo na ako sisimba, hindi mo na ako mag-pray, di ba? Hindi mo na ako maglilingkod sa Lord. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, sabi dito, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ang tindi, no? Tindi talaga ng Macedonian Church. Ang dami nating matututunan dito sa verse na ito, na minsan nagko-complain tayo, nagrereklamo tayo, di ba? Minsan dami nating questions sa Lord, minsan ang dami nating pangako sa Lord na kapag nangyari ito, nangyari yan. Even in your situation right now, dapat maging generous po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Pagbibigay ng oras, ng panahon, ng kayamanan, ng ating talento para sa Lord. Ang application nito, church, even in challenging times. So name it. Ang dami dito, nakakausap kayo, ko kayo personally, ang dami nating challenges. Naiintindihan ko yan. Pero tandaan mo, we can still be generous. Trust in God's provision allows us to give joyfully and sacrificially. 'Di ba? Yung kapag nagtitiwala ka na ang Lord pala kayang i-provide pala lahat ng pangangailangan ko, 'di ba? Masaya tayong magbibigay at matututo talaga tayong mag-sacrifice ng ating oras, ng ating panahon, ng ating talento, ng ating finances para sa Lord. Ang example nito, the Macedonian churches gave beyond their ability, demonstrating that generosity is an act of faith. Yun pala yun. Ang pagiging generous pala, it is an act of faith. 'Di ba? Hinahakbangan mo yung pananampalataya na tinanggap natin mula sa Panginoon. Point number 2, kailangan overflowing joy. Joy is not dependent on circumstances but on our relationship with God. 'Di ba? Kaya nga as Christians, kahit tayo ang dami natin mga problema sa buhay, dapat andun pa rin yung kaligayahan. Kasi this joy fuels our generosity.
Alam natin na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kahit na minsan nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, napapagod tayo, na-stress tayo, nababurnout, lahat po yan temporarily lamang. Pero yung tunay na buhay natin is life after death. Kaya kailangan meron tayong joy. Kasi hindi tayo nakatingin kung anong present situation natin ngayon. Kahit na nagbabagyuhan, kahit na walang kuryente, walang signal, mainit, 'di ba? Or malamig, dapat nakadepende yan sa relasyon natin sa Panginoon. Despite their poverty, the Macedonians experienced overflowing joy, which manifested in rich generosity. 'Di ba? Siguro kung tayo yan, walang-wala na nga ako eh. Wala na nga ako makain. Masaya ka pa kaya magbigay? 'Di ba? Yung Macedonian church, walang-wala na sila, 'di ba? Pero sabi dito, nag-overflow pa rin yung kaligayahan nila sa pagkakalob sa Panginoon. At ako naniniwala by faith na after they give unto God, syempre, ang Lord naman nakikita yung faithfulness natin. So, lalong nag-abound yung blessing ng Lord sa kanila. At yung blessing ng Lord, hindi lang naman yan sa kapayapaan, sa kaligayahan, even finances, kaya po tayong i-bless ng ating Panginoon. Maniwala lang tayo sa Kanya. Point number 3, giving as an act of grace. So, we have to recognize that our ability to give is a gift from God. Tindi, no? Yung palang kakayahan natin, yung abilidad natin na magbigay, yung pala regalo ng Diyos. Kaya nga walang pwede sa atin magmalaki na, ay, ako nagbibigay ako faithfully sa Lord, kaya ako ay binibless ng Lord. Hindi po. Yan po ay regalo rin ng Diyos. So kung may mga situation sa buhay mo na, ay, hindi ako makapagbigay willingly sa Panginoon, mag-pray ka sa Panginoon na bigyan ka ng gift. Gift for you to give. Let's be stewards of His grace by sharing with others. So, lahat ng binigay sa atin ng Lord, malaki man yan, maliit man yan, talento man yan, diba? Oras man yan, finances man yan, dapat good steward po tayo ng Panginoon. And we share that to God, and we share that to others as well. The early church in Acts lived out this grace, ensuring that everyone had what they needed. Diba? Ganun yung ginawa ng early church doon sa Acts. Number 4, we are blessed to be a blessing. Sabi ng 2 Corinthians 9:10-11, ang Diyos na nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain, ang siya na magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain na kayo sa lahat ng bagay upang mas marami inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadali namin sa kanila. So again, dapat tayo po, we should be more, mas na-experience natin na we are more blessed than for us when we are giving than we are receiving. At dahil sa tayo patuloy nagbibigay sa kalooban ng Panginoon, darami ang magpapasalamat sa Diyos. Amen. So, nag-glorify ang Lord. God supplies our needs abundantly so that we can bless others. Our resources are meant to be shared. Again, anumang resources yan, oras man yan, talento man yan, or treasure. So, these are all meant to be shared. God's provision for the Israelites in the wilderness teaches us that God provides for His people to sustain and bless them. Di ba alam natin yan? Nung ang mga Israelita naroon sila sa ilang, pinabayaan ba sila ng Panginoon? Di ba hindi? May mana na sila nakakain, and then nung nagsawa na sila sa mana, pugo, binigyan pa rin sila ng ating Panginoon. So God provides for His people, and we are people of God. He will sustain us. He will bless us. Point number 5, unified in purpose. Generosity brings unity within the body of Christ. When we give, we strengthen our community and glorify God. Paul's collection for the Jerusalem church fostered unity and mutual support among early Christians. So we are united, we are giving kasi nga we are part of the body of Christ, at yung vision na nilagay sa atin ng Panginoon ay ginagawa po natin na sa church. So yung ating summary and conclusion, generous living is rooted in the grace of God. The Macedonian churches, despite their severe trials and poverty, overflowed with joy and rich generosity. Their example teaches us that generosity is not about the size of the gift, but the heart behind it. It is an act of faith, joy, and grace. So as we recognize that we are blessed to be a blessing, let us embrace the opportunity to share God's love with others through our generosity. So ano po yung application natin? Tayo sa family of believers, we understand that we are blessed to be a blessing to our community.
The Lord abundantly supplies all our needs and provides for us in abundance so that we can share His love with others. So, ganun po yun. Kaya tayo patuloy na binibless ng Lord sa lahat ng area ng ating buhay so that we could share yung pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao, katulad ng pag-ibig ng Lord sa bawat isa po sa atin. So, these are the challenge questions na iiwan ko po sa atin tonight. First question, how will you, in the light of God's abundant provision and grace, step out in faith to bless others this week? Number 2, will you let God's grace inspire you to live a life of overflowing joy and rich generosity, even in the midst of your own trials? At number 3, how can you practically bless someone in your community today? Tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, O God, sa mga salita na aming napakinggan tonight. Salamat, Panginoon, na tinuturuan niyo po kami to live generously, Panginoon, to give generously, O Jesus Christ. Alam po namin, Panginoon, na kayong unang nagbigay po sa amin, Lord God, at yung vision na nilagay niyo po sa aming puso at kalooban, Lord God, ay nais niyo po na aming gawin for your glorification, O Father God. Alam ko po, Panginoon, na marami po kami natutunan tonight, and I pray, Lord God, na samahan niyo po kami, turuan niyo po bawat isa po sa amin na ma-apply po namin ito for your glory. Sa Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.